Mapagpalang araw sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Maria. Nakatira sa isang bayan dito sa Mindanao. Matagal ko nang nais ibahagi ang karanasang ito na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa aking alaala. Isang pangyayaring nagpabago sa aking pananaw sa mga bagay na hindi ko noon pinaniniwalaan. Noong Hulyo, taong 2018, nagdesisyon ang aking pamilya na lumipat mula sa Cagayan de Oro patungo sa mas tahimik na bayan ng Kapatagan dito sa Mindanao. Ang aking ama ay nakatanggap ng trabaho bilang inhenyero sa isang malaking plantasyon ng pinya. At ang aking ina naman ay nagbukas ng maliit na tindahan sa aming bagong tahanan. Ako noon ay 12 anyos lamang. Puno ng pag-asa at excitement sa bagong kabanata ng aming buhay. Ang aming bagong bahay ay matatagpuan sa gilid ng bayan. Malapit ito sa kagubatan na sumasaklaw hanggang sa kabundukan ng Lanao. Malaki ang bahay na ito, gawa sa kahoy at semento. May 2 palapag at malawak na bakuran na puno ng mga puno ng mangga at santol. Ang unang linggo sa bagong bahay ay puno ng pagod at abala dahil sa pag-aayos ng mga gamit at pagkilala sa mga kapitbahay. Ang mga tao sa Kapatagan ay napakabait at mapagpatuloy. Laging handang tumulong at magbahagi ng kanilang mga kwento tungkol sa bayan. Subalit napansin ko na tuwing babanggitin ng bahagi ng kagubatan na malapit sa amin, may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Parang may tinatagong takot o pag-aalinlangan. Hindi ko ito masyadong pinansin noon dahil abala ako sa pag-adjust sa bagong paaralan at sa paghahanap ng mga bagong kaibigan. Ang aking unang linggo sa bagong paaralan ay puno ng hamon. Mahirap makipag-adjust sa mga bagong mukha at sa ibang sistema ng pagtuturo. Subalit mayroon akong nakilalang 2 kaibigan na sina Fatima at Rashid. Magkapatid na tumulong sa akin na maging komportable sa bagong kapaligiran. Madalas kaming magkasama tuwing recess at lunch break. At doon ko narinig ang mga kwento tungkol sa kagubatan na malapit sa aming bahay. Sinabi ni Fatima na ang kanilang lola ay palaging nagbababala sa kanila na huwag lumapit sa kagubatan tuwing gabi. Lalo na kapag puno ang buwan o bilog ang buwan. Ayon sa kanilang lola, may mga nilalang doon na naghahanap ng mga biktima. Mga nilalang na sa umaga ay parang normal na tao lang, ngunit sa gabi ay nagiging iba. Natawa ko noon sa kanilang mga kwento. Iniisip ko na isa lamang itong pamahiin ng mga matatanda upang takutin ng mga bata at pigilan silang gumala sa gabi. Pero ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Fatima at Rashid ay nagpaisip sa akin. Hindi sila parang nagbibiro o nag-iimbento lamang ng kwento. Meron silang tunay na takot sa kanilang mga mata. Isang takot na nagmumula sa malalim na paniniwala at posibleng karanasan. Sinabi ni Rashid na noong nakaraang taon lang ay may nawawalang 2 manok mula sa kanilang bakuran at kinabukasan ay natagpuan nila ang mga ito sa gilid ng kagubatan. Wala ng dugo at parang tinuyo ang lahat ng laman. Ang kanilang ama ay nagsabi na ito ay gawa ng aswang. Pero hindi nila ito masyadong pinaniwalaan noon
hanggang sa nangyari ang mas nakakatakot na insidente. Pagkatapos ng klase, umuwi ako sa aming bahay na puno ng pag-iisip tungkol sa mga kwentong narinig ko. Ang aking ina ay abala sa tindahan at ang aking ama ay nasa plantasyon pa. Ako ay nag-iisa sa bahay at nagsimulang gawin ang aking takdang aralin sa sala. Ang tahimik ng kapaligiran ay biglang naputol ng kakaibang tunog mula sa labas. Parang may kumakalmot sa pader ng bahay. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Ngunit wala akong nakitang anuman. Inisip ko na baka pusa o aso lamang mula sa kapitbahay. Bumalik ako sa aking pag-aaral. Subalit ang tunog ay muling bumalik din. Ngayon ay mas malakas at mas paulit-ulit. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis ang tibok at naramdaman ko ang unang pagdating ng takot sa aking dibdib. Kinabukasan, naikwento ko sa aking ina ang tungkol sa tunog na narinig ko. Sinabi niya na baka mga sanga lamang ng puno na tinatangay ng hangin at tumatama sa pader. Pero alam ko sa sarili ko na hindi iyon ang dahilan dahil walang malakas na hangin nung gabing yon. Desidido akong wag nang pansinin ang mga pangyayari at magpatuloy sa aking normal na buhay. Pero sa mga sumunod na araw, ang mga kakaibang pangyayari ay patuloy na nangyayari. Tuwing gabi, maririnig ko ang mga tunog ng mga hakbang sa bubong ng bahay. Parang may naglalakad doon, kahit na imposibleng may tao sa ganong oras. Minsan naman ay may mga anino na dumadaan sa aking bintana. Mabilis at hindi malinaw. Parang may sumusunod sa akin kahit nasa loob ako ng bahay. Ang aking mga magulang ay hindi naniniwala sa aking mga sinasabi. Iniisip nila na sobra lamang ang aking imahinasyon dahil sa pagbabasa ng mga horror stories o panunood ng nakakatakot na pelikula. Pero alam ko sa sarili ko na ang mga nararanasan ko ay totoo. Hindi lamang produkto ng aking imahinasyon. Nagsimula akong magtanong sa mga kapitbahay tungkol sa kasaysayan ng aming bahay. Nalaman ko mula kay Aling Norma, ang matandang babae na nakatira sa kabilang bahay, na ang bahay na aming tinitirhan ay matagal ng bakante bago kami dumating. Ang dating may-ari ay bigla ang lumipat sa ibang bayan dahil sa mga kakaibang pangyayaring nararanasan nila. Ayon pa kay Aling Norma, ang pamilyang iyon ay madalas na naririnig ang mga kakaibang tunog at nakakakita ng mga aninos sa gabi. At ang kanilang mga alagang hayop ay namamatay ng walang malinaw na dahilan. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng mas malalim na takot sa akin. Naisip ko na baka ang mga nilalang na binanggit ni Fatima at Rashid ay tunay na umiiral. At baka ang aming bahay ay malapit sa kanilang teritoryo. Nagsimula akong magbasa tungkol sa mga aswang at iba pang mitolohiyang nilalang ng Mindanao. Nalaman ko na ang mga aswang ay may kakayahang magpalit ng anyo. Mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging hayop o kakaibang nilalang. Sila ay kumakain ng mga lamang loob ng tao, lalo na ng mga buntis. At may espesyal na tunog na ginagawa tuwing gabi upang takutin ang kanilang mga biktima. Ang lahat ng ito ay nagtugma sa mga nararanasan ko. At nagsimula akong maniwala na mayroon talagang aswang sa aming lugar. Ang buwan ng Agosto ay dumating na may dalang mas matinding karanasan. Isang Biyernes ng gabi, ang aking mga magulang ay umattend ng isang pulong sa bayan
kaya naiwan akong mag-isa sa bahay. Sinabihan nila ako na magsara ng lahat ng bintana at pinto at huwag lumabas kahit ano pa ang mangyari. Sumunod ako sa kanilang utos. Pero ang takot ay patuloy na sumusunod sa akin habang naghihintay ng kanilang pagbabalik. Nag-alas 8 na ng gabi nang magsimula ang kakaibang pangyayari. Narinig ko ang malakas na kaluskos mula sa bakuran. Para bang may malaking hayop na gumagapang sa lupa. Tumingin ako sa bintana ng kusina na may rehas at nakita ko ang isang malaking anino na gumagalaw malapit sa puno ng mangga. Ang anino ay kakaiba ang hugis. Parang tao, pero may mga kamay na mas mahaba kaysa normal. At ang kilos nito ay parang hayop na gumagapang. Napaatras ako sa takot. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kurtina. Ang nilalang ay tumigil sa ilalim ng puno at tumingin sa direksyon ng bahay. Hindi ko makita ang mukha nito dahil sa dilim. Pero naramdaman ko ang tingin nito, parang tumutusok sa aking kaluluwa. Ilang minuto itong nanatili doon. Walang kilos, na parang hinihintay na lumabas ako o gumawa ng kahit anong aksyon. Ang aking isip ay puno ng takot at hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Naalala ko ang mga sinabi ni Fatima tungkol sa mga aswang, na hindi sila makakalapit sa bahay kung may mga banal na bagay o mga orasyon na binibigkas. Tumakbo ako sa kwarto ng aking mga magulang at hinanap ang lumang rosaryo ng aking lola na nakalagay sa aparador. Habang hawak ko ang rosaryo, bumalik ako sa kusina at nagsimulang magdasal ng Ama namin at Aba Ginoong Maria. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit pinilit kong ipagpatuloy ang panalangin. Habang nagdarasal ako, ang anino sa labas ay nagsimulang gumalaw. Paatras, palayo sa bahay. Ang kaluskos ay unti-unting lumayo hanggang sa tuluyang nawala sa aking pandinig. Naupo ako sa sahig ng kusina. Ang aking katawan ay nanghihina sa takot at relief. Hindi ko alam kung ang panalangin ba ang nagpalayas sa nilalang o sadyang umalis ito dahil sa ibang dahilan. Pero ang mahalaga ay wala na ito sa aming bakuran. Nang dumating ang aking mga magulang, bandang alas 10 ng gabi, hindi ko na naikwento sa kanila ang nangyari. Takot akong isipin nila na nababaliw na ako o sobra ang aking imahinasyon. Nagpanggap akong normal at sinabi lamang na okay ang lahat habang wala sila. Ngunit ang gabing iyon ay hindi ako nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang aking mata, nakikita ko ang anino ng nilalang sa ilalim ng puno. Ang kakaibang hugis nito at ang pakiramdam ng takot na dulot nito. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Fatima at Rashid upang magpatulong sa kanila. Naikwento ko sa kanila ang nangyari at nakita ko ang pag-aalala sa kanilang mga muka. Sinabi ni Fatima na kailangan kong magsabi sa kanilang lola upang makakuha ng tulong at proteksyon. Pumunta kami sa bahay ng kanilang lola na si Lola Amina. Isang matandang babae na kilala sa buong bayan bilang manggagamot at tagapayo sa mga usaping paranormal. Ang kanyang bahay ay puno ng mga halaman at mga gamot na gawa sa natural na sangkap. Naupo kami sa kanyang sala habang inihahanda niya ang tsaa para sa amin. Naikwento ko kay Lola Amina ang lahat ng aking naranasan
mula nang lumipat kami sa kapatagan. Tahimik siyang nakinig, tumatango-tango at minsan ay napapailing. Pagkatapos kong magsalita, bumuntong hininga siya at tumingin sa akin ng diretsyo sa mga mata. Sinabi niya na ang lugar na aming tinitirhan ay malapit sa isang lumang sementeryo na nakalimutan na ng mga tao. At ang kagubatan na iyon ay naging tahanan ng mga aswang na nag-e-exist sa lugar na iyon ng mahabang panahon. Ayon pa kay Lola Amina, ang mga aswang na ito ay hindi basta-basta umaatake ng walang dahilan. Sila ay naaakit sa mga bagong dating na tao dahil sa amoy ng sariwang dugo at ang kakulangan ng proteksyon sa kanilang mga tahanan. Sinabi niya na kailangan naming maglagay ng mga proteksyon sa aming bahay upang maiwasan ang panganib. Binigyan niya ako ng mga dahon ng alagaw, bawang at asin na dapat ay ilagay ko daw sa mga sulok ng bahay at sa mga pintuan at bintana. Tinuruan din niya ako ng mga orasyon na dapat bigkasin tuwing gabi bago matulog. Sinabi niya na ang pananampalataya at ang malakas na loob ay ang pinakamahusay na sandata laban sa mga nilalang na to. Bumalik ako sa aming bahay na may dalang mga gamot at bagong kaalaman mula kay Lola Amina. Ginawa ko ang lahat ng kanyang itinuro. Inilagay ko ang mga dahon ng alagaw sa mga sulok ng bahay, ang bawang sa mga pintuan, at ang asin sa mga bintana. Tuwing gabi, sinisigurado kong binibigkas ko ang mga orasyon bago matulog. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na ang mga kakaibang tunog ay unti-unting bumababa. Hindi na gaanong madalas marinig ang mga kaluskos at hakbang sa bubong. Ang mga anino na dati ay laging dumadan sa aking bintana ay tila nawala na rin. Nagsimula akong makaramdam ng kaunting kapayapaan. Pero alam ko sa sarili ko na hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi ng Setyembre, habang natutulog ako, nagising ako dahil sa malakas na katok sa aking bintana. Ang aking kwarto ay nasa ikalawang palapag ng bahay. Kaya imposibleng may tao na makakarating doon nang hindi gumagamit ng hagdan. Dahan-dahan akong bumangon at tumingin sa bintana. Nakita ko ang isang mukha ng babae. Maputla at walang buhay ang mga mata. Nakatingin ito sa akin. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. At ang kanyang bibig ay nakabukas na parang humihingi ng tulong. Sumigaw ako sa takot at tumakbo palabas ng aking kwarto. Nagising naman ang aking mga magulang at nagmadaling pumunta sa akin. Naikwento ko sa kanila ang nakita ko. At sa wakas ay nagsimula silang maniwala sa aking mga sinasabi. Ang aking ama ay kumuha ng ilaw at tumingin sa labas ng bintana. Pero wala na doon ang babae. Doon na nagsimula ang pagtanggap nila sa katotohanan na may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat naririto. Kinabukasan ng umaga, ang aking mga magulang ay nagdesisyon na humingi ng tulong mula sa lokal na komunidad at sa simbahan. Pumunta kami sa munisipyo at nakipag-usap sa kapitan ng barangay tungkol sa aming sitwasyon. Ang kapitan na si Kapitan Rodrigo ay isang matandang lalaki na matagal nang naninirahan sa kapatagan. Nakinig siya sa aming kwento at tumango ng may pag-unawa. Sinabi niya na hindi kami ang unang pamilyang nakaranas ng ganitong problema sa lugar na yon. Marami na raw ang nagreklamo tungkol sa mga kakaibang pangyayari.
lalo na ang mga bahay na malapit sa kagubatan at sa lumang sementeryo. Inorganisa ni Kapitan Rodrigo ang isang pulong kasama ang mga matatanda ng barangay at ang pari ng lokal na simbahan. Ang pulong ay ginanap sa barangay hall at dumalo ang mahigit 30 tao na lahat ay may sariling kwento tungkol sa mga aswang at iba pang paranormal na karanasan. Nakinig ako sa kanilang mga kwento at napagtanto ko na ang aming karanasan ay hindi nag-iisa. May mga pamilyang nawalan ng mga alagang hayop. May mga taong nakakita ng mga kakaibang nilalang sa gabi. At may mga bata na nagkasakit ng walang malinaw na dahilan pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilalang tao sa kagubatan. Ang pari na si Father Ignacio ay isang mabait at mapagpakumbabang tao na naniniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya at ng mga ritual ng simbahan. Sinabi niya na ang mga aswang at iba pang masasamang nilalang ay takot sa mga banal na bagay at sa pangalan ng Diyos. Nag-alok siya na magsagawa ng mass blessing sa lahat ng mga bahay na malapit sa kagubatan at maglagay ng mga krus at holy water sa mga strategic na lugar upang protektahan ang komunidad. Ang lahat ay sumang-ayon sa kanyang plano at nagsimula ang paghahanda para sa malawakang blessing ceremony. Ang blessing ceremony ay naganap 1 linggo ng hapon. Dumating si Father Ignacio kasama ang 2 altar server, dala ang holy water, incense at mga krus na gagamitin sa ritual. Nagsimula sila sa aming bahay. Pinindisyonan ng bawat kwarto, pintuan at bintana habang nagdarasal ng mga Latin at Tagalog na orasyon. Ang amoy ng incense ay pumakalat sa buong bahay at naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumadaloy sa aking katawan. Parang may pumapalibot sa amin na proteksyon. Pagkatapos ng aming bahay, lumipat sila sa mga kapitbahay at ginawa ang parehong proseso. Ang buong komunidad ay sama-samang nanalangin at nag-abuloy ng kanilang pananampalataya upang labanan ng kadiliman na bumabalot sa kanilang lugar. Makalipas ang blessing ceremony, napansin naming ang mga kakaibang pangyayari ay lubusang huminto na. Wala nang maririnig na mga kaluskos, hakbang o katok sa mga bintana. Ang mga anino ay nawala rin at ang pakiramdam ng takot na dati ay palaging nananatili sa aming bahay ay napalitan ng kapayapaan. Nagsimula kaming maniwala na ang blessing ay epektibo at ang mga aswang ay tuluyang umalis sa aming lugar. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi tumagal ng mahabang panahon. Isang gabi ng Oktubre, habang kumakain kami ng hapunan, narinig namin ang malakas na sigaw mula sa bahay ng aming kapitbahay na si Mang Tomas. Nagmadali kaming lumabas at nakita naming ang kanyang asawa na si Aling Belen ay umiiyak at nanginginig sa takot. Sinabi niya na nakita niya ang isang malaking nilalang sa kanilang bakuran. May katawan ng tao pero may ulo ng aso at mga pakpak na parang sa paniki. Ang nilalang umano ay tumitingin sa kanila sa bintana bago tumalon at lumipad palayo patungo sa kagubatan. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong barangay at ang takot ay muling bumalik sa mga puso ng mga tao. Muling nagtipon ng komunidad upang talakayin ang nangyari. Si Lola Amina ay inimbitahan upang magbigay ng kanyang opinyon at solusyon. Sinabi niya na ang blessing ceremony
ay epektibo pero hindi sapat upang tuluyang palayasin ang mga aswang. Ang mga nilalang na ito ay malakas at determinado at sila ay babalik hanggang sa makuha nila ang kanilang gusto. Ayon pa kay Lola Amina, kailangan ng mas malakas na ritual. Isang ritual na magtatakda sa permanenteng hangganan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga aswang. Nagplano si Lola Amina ng isang ritual na tinatawag na pagtataboy. Isang sinaunang seremonya na ginamit ng kanyang mga ninuno upang palayasin ang mga masasamang espiritu at nilalang sa isang lugar. Ang ritual na ito ay nangangailangan ng paghahanda ng maraming araw, kabilang ang pag-iipon ng mga espesyal na halaman, paggawa ng mga amulet at paghahanda ng mga orasyon na ipapasa mula sa henerasyong lumipas. Sinabi niya na ang ritual ay dapat gawin sa gitna ng kagubatan, sa eksakto kung saan ang mga aswang ay naninirahan, at kailangan ng 3 matapang na tao na handang harapin ang panganib. Ang aking ama, si Mang Tomas, at si Kapitan Rodrigo ay nagboluntaryo na maging parte ng ritual. Ang kanilang desisyon ay puno ng tapang at pagmamahal sa komunidad. Nagsimula ang paghahanda at si Lola Amina ay nagturo sa kanila ng mga dapat gawin at iwasan sa panahon ng ritual. Binigyan niya sila ng mga amulet na gawa sa lupa ng sementeryo, dahon ng alagaw at mga buto ng mga santo. Tinuruan din niya sila ng mga orasyon na dapat bigkasin upang protektahan ang kanilang sarili habang nasa loob ng kagubatan. Ang araw ng ritual ay nakatakda sa susunod na kabilugan ng buwan. Ang panahon kung kailan ang mga aswang ay pinakamalakas at aktibo. Ang buong komunidad ay nag-alay ng kanilang mga panalangin para sa kaligtasan ng 3 lalaki na haharap sa kadiliman. Ang gabi bago ang ritual, hindi ako nakatulog dahil sa pag-aalala para sa aking ama. Nanalangin ako ng paulit-ulit, humihingi ng proteksyon at lakas para sa kanya at sa kanyang mga kasama. Ang takot ay bumabalot sa aking puso. Pero nagtiwala ako na ang pananampalataya at ang tapang ay magwawagi laban sa kadiliman. Lumipas ang mga araw. Dumating din ang araw ng ritual. Isang Biyernes ng gabi na kabilugan ng buwan. Ang 3 lalaki, kasama si Lola Amina, ay naglakad patungo sa kagubatan, dala ang mga gamit na kailangan para sa seremonya. Ang buong komunidad ay nananatili sa kanilang mga tahanan, nananalangin at naghihintay ng balita. Ako naman ay nasa aming bahay kasama ang aking ina. Hawak din ng rosaryo at tuloy-tuloy ang panalangin. Ang oras ay parang napakatagal. Ang bawat minuto ay tila parang 1 oras. At ang takot ay patuloy na lumalaki sa aking dibdib. Ayon sa kwento ng aking ama, pagkatapos umano ng ritual, naglakad sila ng mahigit 1 oras bago makarating sa gitna ng kagubatan kung saan naroroon ang lumang sementeryo. Ang lugar ay puno ng mga lumang puntod na nabalot na ng damong talahib at mga punong kahoy. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy na parang nabubulok na laman. Si Lola Amina ay nagsimulang maghanda. Inilagay niya ang mga kandila sa 4 na sulok ng sementeryo. Bumuo ng bilog gamit ang asin at pulbos ng dahon ng alagaw. Inilagay niya sa gitna ang mga amulet at iba pang mga banal na bagay. Nagsimula ang ritual sa pag-awit ni Lola Amina ng mga sinaunang orasyon
na hindi maintindihan ng tatlong lalaki. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng otoridad. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Habang umaawit siya, ang mga kandila ay nagsimulang kumislap ng malakas at ang hangin ay naging mas malamig. Maya-maya pa, biglang narinig nila ang malakas na ungol mula sa kadiliman. Isang tunog na hindi galing sa hayop o tao, kundi sa isang nilalang na lampas sa kanilang pag-unawa. Ang tatlong lalaki ay nagtulungan. Humawak sa kanilang mga amulet at nagsimulang magdasal ng Ama Namin at Aba Ginoong Maria. Mula sa kadiliman, lumitaw ang tatlong nilalang na may iba't ibang anyo. Ang una ay isang malaking nilalang na may katawan ng tao pero may ulo ng baboy. Ang pangalawa ay isang babae na may mahabang buhok at mga mata na namumula. At ang pangatlo ay isang nilalang na may pakpak at mga pangil na mahahaba. Ang mga ito ay lumapit sa bilog na ginawa ni Lola Amina. Pero hindi sila makalapit dahil sa proteksyon ng asin at mga banal na bagay. Sumigaw sila sa galit. Ang kanilang mga boses ay parang yumuyugyug sa lupa, pero si Lola Amina ay hindi tumigil sa pag-awit ng kanyang mga orasyon. Ang ritual ay tumagal ng mahigit 2 oras. Ang pinakamahaba at pinakamatinding 2 oras ng buhay ng tatlong lalaki. Ang mga aswang ay patuloy na sumusubok na pumasok sa bilog, pero bawat pagtatangka nila ay nabibigo dahil sa lakas ng proteksyon. At sa wakas, sa huling bahagi ng ritual, sumigaw si Lola Amina ng isang malakas na utos sa wikang Maranao. Isang utos na nag-uutos sa mga nilalang na umalis at huwag nang bumalik sa lugar na yon. Ang mga kandila ay biglang lumiyab ng napakalakas at ang liwanag ay sumaklob sa buong sementeryo. Ang mga aswang ay sumigaw sa sakit at tumalon pabalik sa kadiliman. Ang kanilang mga boses ay unti-unting lumalayo hanggang sa tuluyang nawala. Pagkatapos ng ritual, ang katahimikan ay bumalik sa kagubatan. Ang malamig na hangin ay naging mainit at ang kakaibang amoy ay nawala. Si Lola Amina ay napaupo sa lupa. Pagod ngunit masaya. Sinabi niya na ang ritual ay matagumpay at ang mga aswang ay tuluyang pinalayas mula sa lugar. Ang tatlong lalaki naman na tumulong sa kanya na makatayo at sama-sama silang bumalik sa barangay. Nang makarating sila, ang buong komunidad ay naghintay sa kanila. At nang makita nilang ligtas ang lahat, sumiklab ang sigawan ng galak at pasasalamat. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng kapayapaan. Wala nang kakaibang pangyayari sa aming lugar. Wala nang mga tunog sa gabi. Wala nang mga anino. At wala nang takot na bumabalot sa aming mga puso. Ang aming buhay ay bumalik sa normal. At ang komunidad ay naging mas malapit at mas matatag dahil sa karanasang pinagdaanan. Ang aking pamilya ay nagpasya ng manatili sa kapatagan. Hindi dahil nawala na ang takot, kundi dahil natutunan naming harapin ang kadiliman at manalo gamit ang pananampalataya at pagkakaisa. Ngayong isinusulat ko sa inyo ang liham na to, Kuya Chris, at sa lahat ng mga tagapakinig na nakakarinig nito. Nais kong ipabatid sa inyo na ang karanasang ito ay nananatili pa rin sa aking alaala. Hindi ko ito makakalimutan. Ang takot na naramdaman ko, ang tapang ng aking ama at ng aming komunidad, at ang kapangyarihan ng pananampalataya na nagligtas sa amin. Ang mga aswang ay totoo,
Hindi lamang ito mga kwentong pamahiin o imahinasyon. Sila ay umiiral sa mga lugar na malayo sa sibilisasyon, sa mga kagubatan at lumang sementeryo kung saan ang kadiliman ay nangingibabaw. Subalit kahit gaano pa sila kalakas, ang pananampalataya at ang tapang ng mga taong nagtutulungan ay mas malakas pa. Ang aral na natutunan ko mula sa karanasang ito ay simple ngunit malalim. Sa buhay, may mga bagay na hindi natin maintindihan. Mga bagay na lang pa sa ating kontrol na kaalaman. Pero sa halip na takutin tayo ng mga ito, dapat tayong magkaisa. Magtiwala sa ating pananampalataya at harapin ang kahit anong hamon na dumating sa ating daan. Ang kadiliman ay laging naroroon. Naghihintay sa mga sandaling tayo ay mahina at nag-iisa. Pero kung tayo ay magtutulungan, kung tayo ay mananalangin at maniniwala, walang kadiliman na hindi natin kayang talunin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At salamat din po sa pagbabasa nito, Kuya Chris. Sana ang aking kwento ay nagbigay sa inyo ng aral at pag-unawa na ang mundo ay puno ng mga misteryo. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkakaisa, tayo ay mananatiling malakas at protektado. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong lahat at laging manatiling malapit sa liwanag. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang araw sa inyong lahat mga kaistorya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eddie. Isang magsasaka sa baryo namin sa Aklan. Matagal na panahon na rin akong naninirahan dito, kasama ang aking mahal na asawa. Simple lang ang aming pamumuhay dito. Bahay kubo lamang ang tinitirahan naming mag-asawa at nakakabuhay sa pagsasaka ng palay at pag-aalaga ng mga hayop. Kalmado at tahimik lamang dito sa amin. Madalang ang mga kakaibang pangyayari. Ngunit noong nakaraang buwan lamang, dumating dito sa baryo namin ang isang bagong kapitbahay na itago na lang po natin sa pangalang Marcelo. Mukha siyang masayahin at mabait na lalaki. Ang problema, may kakaiba akong naramdaman sa kanya nang una kong makita siya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may banta o panganib na dala ito. Agad ding umiinit ang aking agimat na mutya na suot ko palagi sa aking leeg tuwing nakikita o malapit ako sa kanya. Ito ang palatandaan na may kababalaghan o masamang hangarin ng isang tao. Kaya't simula noon, binabantayan at inoobserbahan ko na si Marcelo. Gusto kong malaman kung tunay ngang may lihim itong tinatago o masamang balakin para sa aming baryo.
Nanguna sa aking pag-aalala ang kaligtasan ng aking mahal na asawa. Ngayong buntis na siya sa aming supling, lalo akong nag-iingat at inaalagaan ko siya ng mabuti. Ayokong may masamang mangyari sa kanya at sa sanggol namin. Kaya't hindi ko hahayaang lumapit o makapinsala sa kanila ang sino mang may masamang hangarin. Lalo na itong bagong dating na si Marcelo. May kutob ako na hindi siya papalarin dito sa baryo namin. Sa tuwing dumadaan siya sa amin, tinititigan ko siya ng matagal habang hawak ang aking agimat. Gusto kong ipakita sa kanya na handa akong lumaban kung sakaling may gagawin siyang masama. Madalas ko ring binabalaan ang aking asawa tungkol kay Marcelo. Pinagbawalan ko na siyang makipag-usap o lumapit dito. Mas mainam na iwasan na lang namin siya habang maaga pa. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nagpakita sa aming tahanan at humihingi ng tubig na maiinom. Nainsulto ako nang harapan niya kaming lapastanganin. Ginawa ko ang lahat para pigilan ang aking puot. Ngunit ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa aking agimat. Senyales na galit din ito kay Marcelo. Pagkatapos uminom, kaagad itong umalis. Sinabihan ko agad ang aking asawa na wag nang gamiting muli ang basong ginamit nito. Alam kong may mga nilalang na nakapanghahawa ng sakit o masamang budhi sa pamamagitan lang ng kanilang laway o dumi. Magmula noon, lalong tumibay ang aking kutob na may mali talaga sa bagong dating na si Marcelo. May lihim itong tinatago o itinatagong kasamaan. Hindi magtatagal at lilitaw rin ang tunay nitong kulay. Handa akong harapin at labanan ng anumang kababalaghan na dadalhin nito sa aming tahimik na pamayanan. Ipagtatanggol ko ang aking pamilya at ang kapakanan ng buong baryo laban sa anumang uri ng masasamang elemento. Paglipas ng ilang linggo, tila ubos na ang aking pagtitiis kay Marcelo. Para bang sinasadya nitong guluhin ang aming tahimik na pamumuhay. Madalas itong nakikita sa paligid ng aming baryo tuwing madilim na. Parang naghahanap ng kung sino o kung anong mabibiktima. Lagablab na ang galit ko rito nang makarating sa akin ang balita na may aswang na dumadalaw sa aming baryo tuwing gabi. Marami nang muntik nang maging biktima nito. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan at mga bata pa. Sinasabi nilang biglang dumadaan ng malakas na hangin sa kanila kahit sarado naman ang bintana. Pagkatapos ay nararamdaman nilang may humihilas sa kanilang tiyan o nakakaramdam sila ng matinding pananakit doon. Buti na lang at nakakahingi agad sila ng tulong ng iba bago tuluyang masugatan o mapatay sila ng hindi kilalang nilalang. Kaya't napapanatili nilang buhay at ligtas sila. Ngunit ang pinakamasaklap, wala silang nakikitang kahit anong anyo ng aswang. Ramdam lang nila ito pero hindi nila ito nakikita. Kaya't lubos ang takot at pangamba ng lahat. Sinasabi nila na marahil ay isang masamang espiritu o kaluluwa ito na gusto lang manakit ng tao ng walang dahilan. Ngunit sa aking palagay, hindi espiritu o kaluluwa ang gumagambala sa aming baryo. Naniniwala ako na isang tunay at buhay na nilalang ang pumapatay gamit ang hindi nakikitang anyo nito. At may malakas akong kutob kung sino ang maaaring suspect dito. Walang iba kundi si Marcelo na bagong dating lang naman sa baryo namin. Masyado itong nagkukunwari at nagpapanggap na mabait para matabunan ang tunay nitong pagkatao.
Pero sa loob-loob ko, alam kong isa itong halimaw na nagbabalat kayo lang. Kaya lalong tumitibay ang aking resolusyon na hindi ko ito dapat pabayaan. Kailangan kong protektahan ang aking pamilya at buong baryo mula sa masamang nilalang na ito. Isang gabi, naiwan ko ng mag-isa ang aking buntis na asawa habang pauwi ako galing sa aking pagtatrabaho sa bukid. Bigla akong nakarinig ng isang mahinang ungol na parang nagmumula sa malayo. Ngunit habang papalapit ako sa bahay, para bang kasabay ko na ang ungol na iyon. Hindi ako makapaniwala pero para bang galing yon sa aking likuran. Maya-maya pa, biglang uminit ang aking pakiramdam. Parang may apoy na kumakalat sa aking katawan. Halos mawalan na ako ng malay sa sobrang init at panghihina. Mabuti na lang at nakarating pa ako sa bahay kahit papano. Nang makita ako ng aking asawa, agad niya akong inalalayan at pinahiga. Nang makapagpahinga at kumalma ang aking pakiramdam, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Kaya't pinaalala kong muli na mag-iingat siya, lalo na't buntis siya. Ngunit gulat na gulat ako nang sabihin din niya sa akin na may balita siyang narinig tungkol sa aswang sa baryo namin. At marami na nga raw ang nabiktima nito na kamakailan lamang. Lalo akong kinabahan para sa kaligtasan niya at ng aming sanggol. Kaya't binilinan ko siyang wag nang lumabas ng bahay pagkalubog ng araw. Siguraduhin din niyang mabuti ang pagkakasara ng aming bahay upang walang makapasok. Ngunit sa kabila ng aking mga babala, tila ba hindi pa rin maiiwasan ng kapahamakan. Isang hapon, napagdesisyonan kong matulog saglit after kong maghapunan. Inutusan ko ang aking asawa na siguraduhin gisingin ako bago mag-alas 6 ng gabi. Ngunit sa pagkakalalim ng aking pagtulog, nalimutan niya yatang gawin iyon. Kaya't nagulat na lang ako nang magising dahil madilim na ang paligid. Nang tingnan ko ang pintuan, nakita kong nakabukas pa ito. Kaagad kong pinuntahan yon at sinara. Pagkatapos ay hinanap ko agad ang aking asawa. Nabigla ako nang makita ko siyang nakahiga at nahihimlay. Pero may malaking sugat sa kanyang tiyan na para bang may humiwa rito gamit ang matalas na bagay. Napapraning ako sa takot at galit. Alam kong may pumasok dito at sinakta ng aking asawa. At ang hinala ko'y walang iba kundi si Marcelo na umaaswang gabi-gabi. Dahil sa galit, hindi ko napigilang magmura. Sinisigaw ko at hinahanap kung nasaan ang hayop na yon. Kung nasang ka mang hayop ka, ipakita mo ang iyong tunay na anyo. Hindi kita tatakbuhan. Ang aking matapang na hamon sa kadiliman. Ngunit bigo akong makita o mahagilap ang anumang anyo nito. Bagkus ay nakaramdam lang ako ng malakas na hangin na dumaan sa aking paligid. Maya-maya ay narinig ko naman ang isang mahina ngunit nakakatakot na hagikgik o tawa. Mula rito, alam kong naroon lang ang nilalang pero ayaw lang nitong ipakita ang sarili. Pinipigilan ko man ang aking galit. Nananaig pa rin ito sa akin. Napako na ako sa aking paninindigan na kailangan kong harapin at labanan ng nilalang na ito ng gabing yun din. Ang buhay at kaligtasan ng aking pamilya at ng buong baryo ang nakasalalay. Hindi ako dapat magpadala sa takot. Dapat kong panindigan ang aking tungkulin bilang pinuno ng tahanan at bilang isang mabuting kapitbahay sa baryo namin.
Kaya't isinuot ko ang aking agimat at hawak ang aking krus. Hinanap ko kung saan nagtatago at nagkukubli ang halimaw. Nasaan man ito, pagbabayaran nito ang ginawa nitong kasamaan. Dala ang aking agimat at hawak ang aking krus. Tumungo ako sa labas upang hanapin kung nasaan nagtatago ang halimaw. Sa unang pagkakataon, magagamit ko na ang natatanging kapangyarihan ng aking anting-anting. Unay ginamit ko ang kakayahan nito na magdulot ng kabulagan sa sino mang tumitingin sa akin. Ito ang paraan upang hindi ako makita ng halimaw habang hinahanap ko ito. Pero sa kabila nito, ramdam ko pa rin ang presensya nito sa paligid. Naririnig ko ang mahihinang ungol nito na tila ba nagmumula sa magkakaibang direksyon. Pinag-iisipan kong mabuti kung saan ito nagmumula. Unti-unti, naisip kong marahil ay niloloko lang ako nito. Itinuon ko ang atensyon ko sa isang direksyon, pero doon naman pala ito sa kabila nagmumula. Kaya't sa halip na sundin ang aking naririnig, pinagtuunan ko ng pansin ang kabilang direksyon. At tama nga ang aking hinala. Doon pala talaga siya nagtatago at nagpapakita ang halimaw. Dahil dito, naabutan ko ito ng gulat at nagawa kong sugurin. Narinig ko ang isang malakas na hiyaw nito nang tamaan ng aking krus. Ngunit muling napahiya ako nang biglang may malakas na puwersa mula sa aking likuran ang sumalpok sa akin. Napaurong ako ng ilang hakbang at halos mahulog. Muli kong naisip na niloloko lang pala ako nito. Kapag akala ko ay nasa harapan ko ito, bigla namang sasalakay mula sa aking likuran. Mapanlin lang at mapanglamang talaga ang hayop na ito. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, hindi ko nahahayaang masilo ako nito. Pinag-aralan kong mabuti ang kilos at galaw niya. At nang nagpakitang muli ang mga nagniningas na mata nito, agad kong sinugod ang likuran ko. At sa wakas, tuluyan ko na itong naabutan at nasaksak at nasugatan ko na ito gamit ang aking krus. Napahiyaw ito sa sobrang sakit at hapdi. Dahil dito, nakuha ko na ring tanungin ito. Sabi mo sa akin, anong uri ka ng halimaw? Tanong ko rito. Nang una, ay ayaw pa nitong umamin. Ngunit dahil sa matinding hapdi ng sugat, wala na itong magawa kundi sabihin ang totoo. Berba lang. Isa akong berba lang. Nahihirapang sabi nito sa akin. Ikaw nga. Ang nasambit ko sa sarili dahil tama ang aking kutob na isa itong berba lang. Kaya't mabisang nakapatay sa kanya ang aking krus na may kalamansi. Dahil dito, naisip kong wala na itong pag-asa at malapit nang mamatay. Kaya't sa halip na patayin, pinakawalan ko na lamang ito. Binalaan ko lang ito na huwag nang muling babalik sa aming baryo kung ayaw niyang tuluyang kong patayin. At dahil sa malubhang sugat nito, tiyak kong hindi na ito makakabalik pa ng buo. Mula noon, tuluyan nga itong umalis at naglaho. At mula rin noon, nawala ang lahat ng kababalaghan sa aming baryo. Napanatag na ang aming puso at isipan dahil wala na ang halimaw. Masaya kaming nabuhay ng tahimik at payapa. Ligtas mula sa anumang kapahamakan. Pagkatapos ng nangyaring labanan namin nung gabi, tuluyan nang naglaho at umalis si Marcelo mula sa aming baryo. At hindi na ito bumalik pa kailanman. Nang malaman ito ng aking asawa at ng iba pang mga kapitbahay,
Napakalaking ginhawa at saya ang nadama namin. Wala na ang halimaw na nagdulot ng takot at pangamba sa aming tahimik na pamayanan. Ngunit bagamat nawala na ang panganib, hindi pa rin maiwawalis sa aming alaala ang mga pangyayaring iyon, lalo na ng aking asawa. Tila natutuliro pa rin siya tuwing gabi dahil sa nangyari sa kanya noon. Kaya't sa mga sumunod na gabi, todo-todong ingat kami sa pagsisecure ng aming tahanan. Doble ang pagkakasara ng aming mga pinto at bintana. At hindi kami natutulog hanggat hindi pa lubos na madilim sa labas. Gayunpaman, sa kabila ng aming pag-iingat, hindi pa rin nawawala ang takot at pangambang baka sakaling may ibang masasamang elemento o nilalang pa ang darating. Lalo na ang aking asawa. Nananatiling nag-aalala para sa aming sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayaw na niyang maulit muli ang nangyari sa kanya noon. Kaya't sinisiguro ko sa kanya na wag na siyang mag-alala dahil narito lang ako para protektahan sila. Hindi ko hahayaan na may kahit anong masamang mangyari sa kanila. At dahil dito, unti-unti ring nawala ang takot at pag-aalala sa kanyang puso. Naging komportable na siya at nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Sa mga sumunod na buwan, dumating na rin ang aming hinihintay, ang pagdating ng aming sanggol. Isang malusog at magandang batang babae. Napakasaya naming mag-asawa dahil sa wakas ay narito na ang aming supling. Upang ipagdiwang ito, naganda kami ng salo-salo kasama ang ilang mga kapitbahay namin. Nagpasalamat kami sa Poong May Kapal sa biyayang ito. Sa pagdiriwang na iyon, naikwento ko sa kanila ang tungkol kay Marcelo at sa pakikipaglaban ko rito. Lahat sila ay namangha sa aking katapangan at determinasyon. Ngunit ang pinakamasaya, wala na ang anumang agam-agam ng panganib sa aming puso at isipan. Masaya at payapang muli ang aming pamumuhay. Walang takot sa kahit anong uri ng masamang elemento. Matapos noon, naging mapayapa at maunlad ang aming buhay na mag-asawa kasama ang aming supling. Lumaki siya bilang isang masayahin at matalino ring bata. Sinisiguro ko sa aking pamilya na palaging ligtas sila sa anumang kapahamakan. Gagawin ko ang lahat para maitaguyod ang kanilang kapakanan. Sa tulong ng aking agimat, patuloy kong binabantayan ang aming pamayanan laban sa sinumang may masamang hangarin. Handang-handa akong ipagtanggol sila sa abot ng aking makakaya. Dahil dito, tahimik at payapa kaming nabuhay magpahanggang sa aming pagtanda. Walang pangamba o agam-agam sa aming puso at isipan. Sa mga nakaraang panahon, tahimik at payapa na ang aming pamumuhay dito sa baryo. Wala nang anumang agam-agam ng panganib at masasamang elemento sa aming kapaligiran. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay lubusan na kaming nagpakampante. Patuloy akong nagbabantay sa aming kapaligiran gamit ang aking anting-anting. May pananagutan akong siguruhing ligtas ang aking pamilya at buong pamayanan. Kaya't anumang senyales ng panganib ay agad kong tututukan at aaksyonan. Isang umaga, habang nag-iikot ako sa aming baryo, biglang uminit muli ang aking anting-anting. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat at agad akong napatingin sa paligid. Anong misteryo at lihim ang muling nagbabadyang dumating? Gaano kalaki ang banta sa aming katahimikan at kapayapaan? Kaagad kong naalala si Marcelo
nung mga panahong iyon. Ngunit imposible siyang muling bumalik dahil noon pang nakaraan, alam ko nang hindi na siya mabubuhay pa. Kaya't isa na namang uri ng masamang nilalang ang marahil ay nagbabalak gumambala sa aming baryo. At para malaman ito, kailangan kong maghanap at magmatsyag ng mabuti. Una, tinignan ko ang buong paligid ng aming baryo habang nakasuot ang aking anting-anting. Walang anumang kakaibang nagaganap o nakikita ako. Kaya napagdesisyonan kong magtungo sa kagubatan kung saan karaniwang nagtatago ang mga nilalang na iyon. Doon ko marahil mahahanap ang pinagmumulan ng panganib. Sa aking paglalakbay, bigla akong nakarinig ng isang mahina ngunit pamilyar na tunog. Parang ungol o daing ng isang nilalang. Lalong uminit ang aking anting-anting, senyales na papalapit ako sa kinaroroonan nito. Kaya't isinabit ko ito sa aking liig at nagpatuloy sa paghahanap. Maya-maya pa, nakita ko ang isang malaking anino na parabang papalapit sa akin. Mabilis itong kumikilos at parang may tinatakasan. Kaagad kong inilabas ang aking krus at hinihintay na lumapit ng husto. Nang sapat na ang distansya, bigla ko itong sinugod. Sa gulat nito, napahiyaw ito ng tamaan ng aking sandata. Agad kong nalaman kung ano ang nilalang. Isa palang sigbi ng aking kaharap. Gamit ang aking krus, patuloy kong sinugod at sinaksak ito hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng lakas at buhay. Nang tiyak kong wala na itong pag-asa, tsaka ko lang ito iniwan. Malaki ang aking ngiti sa tagumpay ng laban sa isa na namang kampon ng kadiliman. Mula noon, hindi na muling nagbalik o gumambala kahit anong nilalang sa aming pook. Patuloy na tahimik at payapa ang lahat para sa aming pamilya at buong baryo. Ngunit patuloy akong magbabantay gamit ang aking anting-anting at handang protektahan ng lahat mula sa anumang uri ng panganib na maaari pang dumating. Dahil dito, lumipas ang panahon ng walang anumang insidente o kakaibang pangyayari pa. Hanggang sa aking pagtanda, tahimik at mapayapang namuhay kami ng pamilya ko. At sa awa ng Poong May Kapal, umabot pa ako sa panahong makita kong lumalaki ang aking mga apo. Masayang namumuhay kami ng payapa at ligtas sa anumang agam-agam ng panganib. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Ang inyong kaistorya, Eddie. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig.
At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.